Kapag ang anak na babae ng isang negosyanteng mayaman ay nagbago ng mukha. Kabanata 1, iniwan sa Kadiliman, Maynila, Pilipinas. Isang maingay na lungsod, kung saan ang mga matatiyog na gusali ay sumasalamin sa maningning na sikat ng araw. Ngunit sa isang tagong sulok ng lungsod, kung saan kadiliman at katahimikan lamang ang namamayani, si Isa de la Cruz ay humaharap sa isang katotohanang hindi niya kailanman nais tanggapin. Si Isabela, Isa de la Cruz, ang kaisa-isang anak na babae ng pamilyang Taicon na de la Cruz, ay lumaki sa karangyan at mga mararangyang pagdiriwang. Inakala niyang ang kanyang buhay ay palaging mapupuno ng liwanag at kapangyarihan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng ang kanyang ama, si Jose de la Cruz, isang makapangyarihang tao sa industriya ng real estate, ay bigla siyang itinakwil nang siya'y tumuntong ng 18 taong gulang. Ang pagtatakwil na iyon ay hindi lamang simpleng salita, kundi isang masakit na pagtalikod. Nagpasya si Jose na hindi nakarapat-dapat si Isa na maging anak ng pamilya. Kahit na sinubukan ni Isa na makipag-ugnayan, nanatili siyang malayo, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi nakita anak, iyon ang huling salitang natanggap ni Isa mula sa kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa kanyang puso, na nagtulak sa kanya na harapin ang malupit na katotohanan. Isang babaeng anak ng Taicon, maganda at puno ng potensyal, ngayon ay isang taong itinakwil sa mundong hindi na siya mahalagang bahagi. Dala ang matinding sama ng loob at sakit, nagpasya si Isa na lumayo sa pamilya. Iniwan niya ang kanyang marangyang buhay, lumipat upang manirahan kasama ang kanyang lola sa isang tahimik na nayon sa Cebu. Dito, natagpuan niya ang kapayapaan, ngunit dito rin niya sinimulang alamin ang mga nakatagong lihim tungkol sa kanyang pamilya. Kabanata 2, ang nakatadhanang pagkikita. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik si Isa sa Maynila nang makatanggap ng hindi inaasahang tawag. Si Antonio de la Cruz, ang kanyang kapatid sa ama, ay nakipag-ugnayan at hiniling siyang bumalik. Isa, nasa panganib si ama. Ang buong pamilya ay nanganganib dahil sa isang malaking kaso. Kailangan mong bumalik dito, para magkaroon pa ng pagkakataon ng pamilya na mapanatili ang lahat. Nang marinig ito, parang piniga ang puso ni Isa. Alam niyang hindi siya hahanapin ng kanyang ama kung walang dahilan, at ang tanging magagawa niya ngayon ay magpasya kung babalik o hindi. Ngunit sa kanyang puso, ang galit at pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagpapahintulot sa kanya na palampasin ang pagkakataong makapaghiganti. Sa isang marangyang hotel sa Maynila, muling nakita ni Isa si Antonio. Hindi niya ito nakita mula nang umalis siya sa pamilya. Si Antonio, na may gwapong hitsura at talento, ang naging tagapagmana ng imperyo ng De la Cruz. Gayunpaman, naramdaman ni Isa na mayroong hindi tama. Kailangan ka ng buong pamilya, Isa, sabi ni Antonio, ngunit hindi maiwasan ni Isa na mapansin ang kakaiba sa tono ng kanyang boses. Hindi naniniwala si Isa na talagang nagmamalasakit sa kanya si Antonio. Palagi siyang ambisyoso at laging nabubuhay sa anino ng kanilang ama. Nagpasya siyang manatiling may distansya, ngunit hindi rin niya matanggihan ang panawagan nito. Hindi mo naiintindihan, Antonio. Walang dahilan para bumalik ako sa pamilyang ito. Sobra na ang sakit na dinanas ko, sagot ni Isa, malamig ang kanyang mga mata. Kabanata 3, ang mga lihim na nabunyag. Pagbalik sa pamilya de la Cruz, mabilis na natuklasan ni Isa ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang kanyang ama, na laging nagpapakita bilang isang mahusay at malakas na negosyante, ay may koneksyon sa mga internasyonal na organisasyong kriminal. Ang mga kontrata sa real estate na kanyang isinagawa ay hindi mga legal na transaksyon, kundi mga kaso ng money laundering at manipulasyon sa merkado. Hindi mapigilan ni Isa na isipin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang mag-imbestiga ng mas malalim, hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para rin liwanagin ang mga lihim na itinago ng kanyang pamilya. Sa isang pakikipagkita kay Miguel, isang dating empleyado ng pamilya de la Cruz, narinig ni Isa ang isang nakakagulat na impormasyon. Ang pamilya mo ay hindi lamang sangkot sa mga pandaraya. May kinalaman din sila sa pagbebenta ng armas at money laundering mula sa mga transnational criminal organizations. Ang ama mo, hindi siya ang taong iniisip mo. Nag-alab ang galit sa puso ni Isa.
Hindi lamang siya nagnanais ng paghihiganti, ngayon, gusto niyang pabagsakin ang buong sistemang itinayo ng kanyang pamilya. Kabanata 4 Ang plano ng paghihiganti dala ang matibay na determinasyon, sinimulan ni Isa na bumuo ng plano ng paghihiganti. Hindi lamang niya wawasakin ang pamilya de la Cruz kundi pababagsakin din ang buong imperyong pinansyal at ang mga lihim na koneksyon na kanilang itinayo. Ngunit alam niyang para maisakatuparan ito, kailangan niya ng tulong mula sa labas. Isang dating kaibigan mula pa noong naninirahan siya sa Cebu, si Rafael, ay isa ng mahusay na abogado at may malaking impluwensya. Nagpasya si Isa na humingi ng tulong kay Rafael upang mangolekta ng ebidensya at isakatuparan ang plano na ilantad ang lahat ng ginawa ng pamilya de la Cruz. Hindi mo ito magagawa mag-isa, Isa. Kailangan nating planuhin ito ng maigi. Hindi lamang ang pamilya mo, kundi pati ang mga nasa likod nila ay kailangang managot, sabi ni Rafael. Tiningnan siya ni Isa, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Kabanata 5, patibong mula sa loob ng pamilya habang isinasagawa ni na Isa at Rafael ang kanilang estratehiya, natuklasan nila na hindi lamang ang pamilya de la Cruz ang may masamang balak, kundi pati ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang si Antonio, ay may kanya-kanyang pakana. Hindi simple ang lahat gaya ng inaakala ni Isa. Hindi ka maaaring lumaban mag-isa, sabi ni Antonio, malamig ang kanyang boses. Kung gusto mong mabuhay sa pamilyang ito, kailangan mong pumanig sa akin. Ngunit may sariling desisyon si Isa. Hindi niya hahayaan ang mga taong ito na patuloy na kontrolin ang kanyang kapalaran at ng iba pa. Kabanata 6, ang katotohanan ay nalalantad hindi mapigilan ni Isa na isipin ang mga impormasyong ibinunyag ni Miguel. Lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya ngayon ay pawang kasinungalingan. Noon pa man, ang kanyang ama ay isang makapangyarihang lalaki, ngunit matapos marinig ang tungkol sa mga kainahinalang transaksyon, naramdaman ni Isa na parang gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ngunit si Isa ay hindi madaling sumuko. Sinimulan niyang paigtingin ang kanyang plano, pinalawak ang ugnayan sa mga kaalyado at nangolekta ng ebidensya. Hindi lamang ang pamilya de la Cruz kundi pati ang mga kasosyo sa labas ng lipunan ay naghahanap ng paraan upang samantalahin ang kahinaan ng kanyang pamilya. Isang gabi, nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Rafael. Isa, mayroon akong mahalagang impormasyon. Mula sa mga dokumentong nakalap natin, hindi lamang sangkot ang ama mo sa mga kaso ng money laundering kundi lumahok din sa pagmamanipula ng pandaigdigang stock market. Ang mga transaksyong ito ay maaaring yumanig sa buong ekonomiya. Nang marinig ito ni Isa, hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, ang pamilya ko ay hindi lamang mga ordinaryong sakim, kundi mga taong ginagamit ang buong ekonomiya para sa sariling kapakanan. Ano ang dapat kong gawin para mapigilan sila? Tumigil sandali si Rafael bago sumagot, kailangan nating gawin ito ng napaka-eksakto. Kung hindi, hindi lamang ang pamilya mo ang maaapektuhan kundi ang buong lipunang ito ay mahihila sa kumunoy ng katiwalian. Kabanata 7, ang bagong pagtutuos hindi na kayang manatili ni Isa sa labas ng laro. Nagpasya siyang direktang harapin si Jose de la Cruz, ang amang dati niyang hinahangaan kahit na siya ay itinakwil nito. Matapos ang ilang panahon ng paghahanda, pumasok si Isa sa opisina ng kanyang ama, ang lugar kung saan niya dating nakikita ang lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya de la Cruz. Ang mga mata ni Jose ay hindi na kasing lamig tulad ng dati, ngayon ay puno na ito ng pag-aalala. Alam niyang hindi palalampasin ni Isa ang mga lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Tumingin ng diretso si Jose kay Isa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Anong gusto mo? Sumagot si Isa ng malamig, gusto ko kung ano ang nararapat sa akin. Gusto kong malantad ang katotohanan, at hindi ko hahayaang magpatuloy ang pamilyang ito sa kasinungalingan. Inalis mo ang karapatan kong mabuhay ng totoo, at ngayon, hindi kita patatawarin. Napatawa si Jose. Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin? Anak kita, pero hindi mo ako matatalo. Huwag mo na akong maliitin ulit. Buo na ang desisyon ko. Walang makakapigil sa akin, matigas na sabi ni Isa.
Kabanata 8, ang bitag ng mga pakana ay nagsisimulang bumagsak. Ang plano ni Isa ay unti-unting umabot sa yugto ng pagpapasya. Handa na siyang harapin ang pamilya de la Cruz at sirain ang kanilang mga pakana. Ngunit hindi lamang ang kanyang ama ang may masamang balak, kundi pati si Antonio ay nagbabalak ding pabagsakin si Isa upang makuha ang kapangyarihan sa pamilya. Isang gabi, habang sinusuri ni Isa ang mga dokumento, lumitaw si Antonio. Huwag mong isipin na ganoon kadali kang mananalo, Isa. Isa ka lamang babaeng puno ng ambisyon. Hindi mapapasa iyo ang pamilyang ito. Tiningnan siya ni Isa, walang bahid ng takot. Hindi ko na kailangan ng pamilyang ito, Antonio. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. At ang katotohanan ang mananaig sa lahat. Lumapit si Antonio, matalim ang tingin. Kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, hindi lamang pamilya ang mawawala sa iyo kundi lahat. Tumayo ng tuwid si Isa, walang bahid ng pag-aalinlangan. Oo, nawalan na ako ng pamilya. Pero hindi ko naman nawala ang sarili ko. Kabanata 9, ang mapagpasyang hakbang. Nagplano ng detalyado sina Isa at Rafael upang ilantad ang mga krimen ng pamilya de la Cruz. Ang mga ebidensya tungkol sa money laundering, manipulasyon sa merkado, at mga ilegal na pagbebenta ay handa na. Nagpasya siyang isapubliko ang mga dokumentong ito sa isang malaking press conference, kung saan malalaman ng lahat ang tungkol sa mga ginawa ng pamilya de la Cruz. Tiningnan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay, saka lumingon kay Rafael. Hindi na tayo maaaring umatras. Kailangan nilang managot. Tumango si Rafael. Kahit na kailangan nating isakripisyo ang lahat, hindi natin maaaring hayaan ang mga taong ito na patuloy na mabuhay sa kadiliman. Sa mahalagang araw na iyon, tumayo si Isa sa harap ng maraming tao, habang tumatama sa kanyang mukha ang nakakasilaw na liwanag. Ngayon, narito ako hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mga taong pinagsamantalahan at niyurakan ng pamilya de la Cruz. Hindi ko hahayaang makatakas ang mga taong ito sa parusa. Ang kwento ni Isa ay narinig sa lahat ng dako. Ang mga lihim ng pamilya de la Cruz ay nabunyag, at sa wakas, nagsimulang gumuho ang kanilang kapangyarihan. Kabanata 10, ang laban ay hindi pa tapos. Bagaman nabunyag ang pamilya de la Cruz at nagsimula na ang mga investigasyon, alam ni Isa na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang mga miyembro ng pamilya at ang kanilang mga kasosyo ay patuloy pa ring nagbabalak, at kailangang harapin sila ni Isa ng paisa-isa. Hindi kailanman magiging mapayapa ang pamilyang ito, naisip ni Isa, habang nakatayo sa gitna ng mga guhong kanyang nilikha. Pero hindi ako titigil. Simula pa lamang ito. Kabanata 11, ang madugong kontra-atake. Matapos agad ang press conference, natanto ni Isa na ang laban sa pamilya de la Cruz ay hindi kailanman naging simple gaya ng inaakala niya. Ang mga dokumentong nalik ay yumanig sa pundasyon ng kapangyarihan ng pamilya, ngunit kasabay nito, nagsimulang gumanti ang kanyang pamilya ng mas malakas. Si Jose de la Cruz, ang amang dating itinuturing ni Isa na parang Diyos, ngayon ay wala ng bahid ng pagmamahal ng isang ama. Ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, kahit pa mga hulugan ito ng paggamit ng madudugong pamamaraan. Handa niyang ilagay sa panganib si Isa, na nagtulak kay Isa na harapin ang mas mahihirap na pagpili kaysa dati. Sa isang biglaang tawag, ipinaalam ni Antonio na umupa ang kanilang ama ng grupo ng mga hitman upang patahimikin ang banta mula kay Isa at sa kanyang mga kaalyado. Isa, kailangan mong mag-ingat. Hindi ka hahayaan ang pamilya natin na mabuhay ng mapayapa. Gagawin ng ama mo ang lahat para mabawi ang nawala sa kanya, sabi ni Antonio, ngunit hindi na naniniwala si Isa sa kanyang mga salita. Hindi ako natatakot, sagot ni Isa, matigas ang kanyang boses. Sanay na ako sa kadiliman at pagtataksil. Hindi ako susuko. Kabanata 12, ang lihim na plano. Alam ni Isa na para harapin ang kanyang ama at ang pamilya de la Cruz, kailangan niya ng mas matapang na plano. Ang mga taong kanyang kinakalaban ay hindi lamang mga kamag-anak kundi mapanganib ding mga kriminal. Nagpasya siyang makipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyong laban sa korupsyon at mga ahensyang legal, upang formal na mailabas sa liwanag ang pamilya de la Cruz. Sinimulan niyang mangalap ng karagdagang ebidensya tungkol sa mga ilegal na transaksyon,
mga kaso ng money laundering na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Sa tulong ni Miguel, na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga lihim na transaksyon, hawak ni Isa ang mahahalagang dokumento na maaaring magpabagsak sa buong imperyo ng pamilya de la Cruz. Isang gabi, habang sila ni Miguel ay nagkikita sa isang tahimik na coffee shop, bumulong si Miguel, Isa, kung talagang gusto mong wasakin sila, kailangan mong ilabas ang lahat sa liwanag. Ngunit dapat mong malaman, kapag ginawa mo iyon, hindi lamang ang pamilya mo kundi pati ang buong buhay mo ay magbabago magpakailanman. Tiningnan ni Isa si Miguel, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Handa na ako, masyado na akong matagal na nabuhay sa kadiliman. Oras na para sumikat ang liwanag. Kabanata 13, ang nakamamatay na hakbang ng gabing iyon, nagpa siya si Isa na isagawa ang pinakamahalagang hakbang sa laban na ito. Nag-organisa siya ng isang pulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo upang isapubliko ang mga ebidensyang nakalap niya at ng kanyang grupo. Ang pulong na ito ay magiging isang mahalagang yugto, kung saan ang lahat ng kaina-hinalang ugnayan ng pamilya de la Cruz ay mabubunyag sa liwanag. Gayunpaman, hindi alam ni Isa na sa sandaling iyon, humaharap siya sa isa pang pakana. Habang naghahanda siya para sa pulong, nakipag-ugnayan si Antonio sa isang grupo ng mga kriminal upang pigilan ang lahat ng kanyang mga kilos. Hindi lamang nila nais na itago ang mga ilegal na gawain ng pamilya kundi nais din nilang tuluyang alisin si Isa. Hindi alam ni Isa na, sa kadiliman, isang itim na sasakyan ang sumusubaybay sa bawat galaw niya. Isang grupo ng mga hitman ang ipinadala upang tiyaking hindi niya kailanman makakamit ang kanyang layunin. Nang umalis si Isa sa kanyang apartment, isang kotse ang dahan-daang lumapit. Bigla, isang ibang sasakyan ang bumangga sa likuran ng kanyang kotse. Naramdaman niya ang pagkataranta, ngunit nanatili siyang kalmado at nagpas siyang hindi ito hahadlang sa kanya. Kabanata 14, ang huling pagtutuos isang maulang gabi, isinagawa ni Isa at ng kanyang grupo ang plano na ilantad ang mahahalagang dokumento sa isang mataas na gusali. Alam nilang ito na ang tanging pagkakataon upang wasakin ang imperyo ng De La Cruz. Gayunpaman, nang papasok na sila, isang grupo ng mga kriminal ang ipinadala upang umatake. Hindi natin sila pwedeng hayaang huminto. Tuloy lang, sigaw ni Rafael. Napigilan ang puwersa ni Isa ng mga lalaking nakamaskara, at nagsimula ang isang madugong pagtutuos. Si Isa, bagaman hindi isang propesyonal na mandirigma, ay hindi natakot. Lumaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinoprotektahan ang mga bagay na pinaghirapan niyang itayo. Sa wakas, matapos ang isang maigting na labanan, nakuha ni Isa at ng kanyang grupo ang mahahalagang dokumento at inilabas ito sa publiko. Wala nang may tatago pa ang pamilya de la Cruz. Sila ay nahubaran, at sa huli, ang mga nasa likod nila ay kinailangang harapin ang parusa. Kabanata 15, ang bagong mundo matapos mabunyag ang pamilya de la Cruz at maparusahan ang mga organisasyong kriminal, sinimula ni Isa na muling itayo ang kanyang buhay. Hindi lamang siya nagwagi sa laban kontra sa kanyang pamilya kundi nagbukas din ng isang bagong hinaharap, kung saan siya na ang may hawak ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Isa. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang lakas at impluwensya upang tulungan ang mga taong pinagsamantalahan ng pamilya de la Cruz at iba pang organisasyong kriminal. Naging simbolo siya ng katarungan at pagbabago, namumuno sa isang bagong henerasyon sa lipunan. Wala nang makakamanipula pa sa akin, sabi ni Isa habang nakatayo sa tuktok ng pagbabago, nakatingin sa hinaharap na may matatag na pananampalataya. Kabanata 16, ang mga natitirang sugat bagaman napabagsak ni Isa ang pamilya de la Cruz at nailantad ang mga nakakagimbal na lihim, hindi pa rin maiwasan ng kanyang puso ang makaramdam ng kawalan. Nawala sa kanya ang pamilya, ang mga taong dating nagmamahal sa kanya, at ngayon wala na siyang lugar na mauuwian. Habang nakatayo sa tuktok ng tagumpay, natanto ni Isa na sobra na siyang nagbago. Ang buhay na puno ng kapangyarihan at karangyaan ay nakaraan na lamang. Si Isa ay hindi na ang mahinang babae na dating itinakwil, ngunit mahahanap kaya niya ang kapayapaan sa kanyang sarili? Tiningnan niya ang mga tambak na dokumento at ang mga natapos ng imbestigasyon.
Bagaman nasira na ang karera at reputasyon ng kanyang pamilya, hindi pa rin makawala si isa sa mga sugat sa damdamin na iniwan ng laban na ito. Nagawa natin, sabi ni Rafael, habang sila ay nakaupo sa madilim na silid, tinitingnan ang mahahalagang dokumento sa mesa. Ngunit ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Tama ka, buntong hininga ni isa. Ang tagumpay ay hindi nangangahulugang katapusan. Kailangan kong patuloy na harapin ang mga taong laging naghahanap ng paraan para pabagsakin ako. Kabanata 17, ang dating kaaway ay nagbabalik matapos mapabagsak ang pamilya de la Cruz, inakala ni isa na titigil na ang lahat doon. Gayunpaman, natanto niya na isang dating kaaway ang tahimik na naghihintay ng pagkakataon upang maghiganti. Si Antonio, ang kanyang kapatid sa ama, bagaman hindi direktang humarap kay isa noon, ngayon ay naging isang malaking banta. Dala ang walang hangganang ambisyon, determinado si Antonio na bawiin ang kapangyarihan sa pamilya na inagaw ni isa. Nakipag-alyansa siya sa mga bagong organisasyong kriminal, na naglalayong pabagsakin si isa at muling itayo ang imperyo ng pamilya de la Cruz. Isang gabi, nakatanggap si isa ng abiso mula sa isang kaibigan sa media. Isa, may balita na nagtitipon ng puwersa si Antonio. May plano siyang muling agawin ang kapangyarihan at hindi lamang titigil sa pagbawi ng kumpanya. Gusto niyang sirain ang lahat ng itinayo mo. Nang marinig ito ni isa, nakaramdam siya ng kilabot. Hindi niya ako maaaring takutin muli. Sa pagkakataong ito, hindi ako titigil. Alam niyang hindi ito ang oras para mangarap. Hindi basta-basta susuko si Antonio, at kailangang maghanda si isa para sa huling laban na ito. Kabanata 18, mga bagong plano. Nagpasya si isa na simulan ng isang bagong plano upang tuluyang lipulin si Antonio. Hindi niya maaaring hayaan itong patuloy na manggulo at magdulot ng panganib sa mga bagay na kanyang itinayo. Sa tulong ni Rafael, sinimulan ni isa na lapitan ang mga kasosyo sa mundo ng pananalapi at politika upang bumuo ng isang malakas na alyansa. Magtutulungan sila upang wasakin ang mga lihim na organisasyong itinayo ni Antonio, kasabay ng paghahanda ng mga estratehikong hakbang upang mapigilan ang mga banta mula rito. Sinimulan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga bagong gawain ni Antonio, naghahanap ng paraan upang mapasok ang mga lihim na ugnayang kanyang nilikha upang mangolekta ng ebidensya at ilantad ang lahat ng pakana. Isang umaga, nakipagkita si isa kay Miguel, ang dating tauhan ng pamilya de la Cruz. Miguel, kailangan ko ng impormasyon. Hindi maaaring patuloy na kontrolin ni Antonio ang lahat. Matutulungan mo ba ako? Tiningnan siya ni Miguel na may pag-aalala. Hindi ako sigurado, isa. Mapanganib na tao si Antonio. Hindi niya kailanman pinapatawad ang sinumang nagtaksil sa kanya. Ngunit kung determinado ka, tutulong ako. Kabanata 19, ang huling pagtutuos ng gabing iyon, nagplano si isa at ang kanyang grupo para sa isang mapagpasyang pag-atake sa mga organisasyong kinokontrol ni Antonio. Hindi niya maaaring hayaang muling mapunta ang lahat sa kamay nito. Ito ang kritikal na sandali, kung saan kailangang muling mailantad ang lahat ng katotohanan, at hindi na makakabalik pa ang pamilya de la Cruz. Kasama si Rafael, pumunta si isa sa isang mahalagang pulong ng mga investor, kung saan nakuha ni Antonio ang atensyon ng malalaking puwersa. Pumasok si isa sa silid na iyon, nagniningning sa determinasyon ang kanyang mga mata. Nang makita siya ni Antonio, namutla ang mukha nito. Sa tingin mo ba mananalo ka? Tanging mga mahihina lang ang sumusuko. Napangisi si isa. Tingnan natin kung sino ang mahina. Ang pagtutuos na ito ay hindi na lamang tungkol sa pamilya. Ito ay isang laban para makuha ang katotohanan, katarungan, at kalayaan na laging pinapangarap ni isa. Kabanata 20, tagumpay sa wakas, na ilantad ni isa at ng kanyang mga kaalyado si Antonio at ang kanyang mga organisasyon. Lahat ng krimen ay nabunyag, at ang mga tuwali ay humarap sa batas. Matapos tuluyang bumagsak ang pamilya de la Cruz, nakatayo si isa sa tuktok ng tagumpay. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa kadiliman, ngayon ay isa na siyang simbolo ng pagbabago at katarungan. Gayunpaman, alam ni isa na hindi ito ang katapusan. Bawat tagumpay ay nagbubukas ng panibagong laban, at patuloy siyang lalaban para sa kung ano ang tama. Nakamit na ang katarungan.
Ngunit kailangan nating magpatuloy, dahil ang mundong ito ay hindi kailanman tumitigil sa pagbabago, sabi ni isa, nakatingin sa hinaharap. Kabanata 21, Mga sugat sa kaluluwa. Bagaman nagtagumpay si isa sa laban kontra sa pamilya de la Cruz at sa mga Tawoli, hindi pa rin makawala ang kanyang puso sa mga sugat na naiwan. Ang mga pakana at napakalaking lihim ay nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa bawat mahabang gabi, nakikipagbuno siya sa pakiramdam ng pagkawala at sa mga sakit na idinulot ng kanyang pamilya. Tumayo si isa sa harap ng salamin sa tahimik na silid, tinitingnan ang sarili. Nagawa niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba, ngunit hindi kayang pagalingin ng tagumpay ang mga sugat sa kanyang kaluluwa. Nagbago na ang lahat, pero kaya ko bang mabuhay ng ganito? Tanong ni isa sa sarili. Talaga bang nagtagumpay ako, kung ako mismo ay nakakaramdam pa rin ng kawalan? Tiningnan siya ni Rafael, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Isa, hindi lahat ng tagumpay ay nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ginawa mo ang tama. Kailangan mong magpatuloy. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng nakaraan. Kabanata 22, Bagong hakbang. Bagaman puno pa rin ng sakit ang puso ni isa, alam niyang hindi siya maaaring tumigil. Natalo niya ang pamilya de la Cruz, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang lahat. Sa katunayan, natanto niya na ngayon na ang oras para pumasok siya sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Nagpa siya si isa na maglunsad ng isang malaking proyekto upang muling buhayin ang mga lugar na winasak ng manipulasyon ng pamilya de la Cruz sa loob ng maraming taon. Nais niyang muling itayo ang mga komunidad na sinaktan ng kanyang pamilya, at higit sa lahat, nais niyang patunayan na kaya niyang bumuo ng isang mas makatarungang lipunan. Sa isang pakikipagpulong sa mga investor at mga kasosyo sa lipunan, ipinahayag ni isa, ang layunin ko ay lumikha ng isang mas makatarungang mundo, kung saan hindi maaaring manipulahin ng mga makapangyarihan ang mga mas mahihina. Hindi lamang ako lumalaban para sa katarungan para sa aking pamilya, kundi para sa lahat ng mga taong pinagsamantalahan ng aking pamilya at ng iba pang organisasyong kriminal. Kabanata 23, Ang pag-usbong ng bagong kaaway. Gayunpaman, nang simula ni isa na i-anunsyo ang kanyang mga plano, natanto niya na ang tagumpay laban sa pamilya de la Cruz ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng laban. Isang internasyonal na organisasyong kriminal ang nagsimulang magmasid sa mga ginagawa ni isa. Ang mga nasa likod ng pamilya de la Cruz, ang mga nagmamanipula sa ekonomiya, ay hindi maaaring hayaan si isa na sirain ang kanilang kapangyarihan. Isang gabi, nakatanggap si isa ng isang nakakatakot na tawag mula kay Rafael. Isa, may isang internasyonal na organisasyon na naghahanap ng paraan upang sirain ang lahat ng iyong itinayo. Ayaw nilang makita kang magtagumpay. Hindi nagulat si isa, ngunit may kaba pa ring sumibol sa kanyang puso. Inaasahan na niya ito. Hindi ako maaaring tumigil, Rafael. Kung hindi ako magpapatuloy, magtitiis ang lahat sa kontrol ng mga taong ito magpakailanman. Kabanata 24, Pagharap sa kadiliman. Kasama si Rafael at ang grupo ng kanyang mga kaalyado, nagpa siya si isa na ipagpatuloy ang laban. Humanap sila ng paraan upang mangalap ng impormasyon tungkol sa organisasyong kriminal na sinusubukang umatake sa kanya at lumapit sa mga internasyonal na kasosyo upang labanan ang mga ito. Ngunit nang magsimulang mag-imbestiga si isa, natuklasan niya na ang organisasyong kriminal na ito ay hindi lamang isang grupo ng mga taong nasa anino kundi may partisipasyon din ng ilang makapangyarihang tao sa gobyerno at malalaking organisasyon. Ilan sa mga dati niyang kaibigan, mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan, ay lihim na kumikilos sa kanyang likuran, nagmamanipula ng mga pangyayaring hindi niya nalalaman. Isang lihim na pulong ang idinaos sa isang mansyon sa labas ng lungsod, kung saan nagpa siya si isa na harapin ang mga nasa likod ng kadiliman. Ngunit pagdating niya roon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isa sa mga dati niyang kaibigan na pinagkakatiwalaan, si Victor, ang kanyang kapatid sa ina ngunit magkaiba ang ama, ay ipinagkanulo siya. Ang tanga mo, sabi ni Victor, na may malamig na ngiti. Hindi kailanman nagbabago ang pamilyang ito. Hindi ka kailanman mananalo, isa. Si isa, bagaman nabigla at nasaktan, ay hindi natinag.
Hindi ko hahayaan na ikaw at ang mga katulad mo ang patuloy na kumontrol sa buhay ko. Kabanata 25, ang huling determinasyon. Pumasok si Isa sa huling yugto ng laban. Hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para rin sa isang mas makatarungang lipunan. Sa tulong ni Rafael at ng mga internasyonal na kasosyo, nagplano si Isa na talunin ang organisasyong kriminal na ito ng minsanan at tuluyan. Ngunit para magawa ito, kakaharapin ni Isa ang isang mahirap na pagpili. Handa ba siyang isakripisyo ang lahat para ipagtanggol ang katarungan at katotohanan, o kakaharapin niya ang mga kabayarang hindi niya kailanman naisip? Kabanata 26, ang halaga ng pagpapasya. Nakatayo si Isa sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa maingay na lungsod ng Maynila sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Bagaman nagtagumpay siya laban sa pamilya de la Cruz, hindi siya mapalagay. Ang mga pakana ay hindi kailanman tumitigil, at habang papalapit siya sa katotohanan, lalo niyang nararamdaman na itinutulak siya sa hangganan. Kagabi, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang kaibigan sa politika. Si Victor, ang kanyang kapatid, ay lihim na nakikipagtulungan sa isang internasyonal na organisasyong kriminal. Hindi lamang nila nais siyang patayin, kundi nais din nilang burahin ang lahat ng kanyang nilikha, para sa kapakanan ng isang lipunang minamanipula ng mga makapangyarihan. Gusto ko ba talagang gawin ito? Tanong ni Isa sa sarili habang nakatingin sa larawan ng pamilya de la Cruz na dati niyang kinabibilangan. Tama ba ang ginagawa ko? Sulit ba ang lahat ng sakripisyong ito? Ang kanyang mga desisyon ngayon ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Naging simbolo siya ng pagbabago, ngunit para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, kailangang tanggapin ni Isa na may mga mas mahahalagang bagay siyang isusuko. Kabanata 27, ang huling plano. Nagpasya si Isa na isagawa ang isang huling pagsalakay sa organisasyong kriminal na kinabibilangan ni Victor. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang harapin ang isang malaking banta. Nagtaksil sa kanya si Victor at hindi nito hahayaang madali siyang makalusot. Si Rafael, sa tulong ng mga kasosyo sa ibang bansa, ay tumulong kay Isa na bumuo ng plano ng pag-atake. Wawasakin nila ang lahat ng transaksyong pinansyal at mga lihim na ugnayan na pinapanatili ng organisasyong kriminal, kasabay ng paglalantad sa mga pinuno nito. Sigurado ka ba rito, Isa? Kung gagawin mo ito, hindi lamang ang pamilya mo kundi ang buong buhay mo ay magbabago magpakailanman, tanong ni Rafael, bumaba ang tono ng kanyang boses. Tumingin si Isa sa kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Wala nang atrasan. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ngayon, tatapusin ko na ang lahat. Kabanata 28, ang pagtutuos sa taksil. Dumating ang gabi kung kailan isasagawa ni Isa at ng kanyang grupo ang huling plano. Isang lihim na pagsalakay sa mga mahahalagang lokasyon ng organisasyong kriminal ang magaganap. Maingat niyang binalangkas ang bawat hakbang upang hindi matuklasan. Ngunit nang papasok na sila, hinarang sila ni Victor at ng kanyang mga tauhan. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Pang-uuyam ni Victor, nakaharang sa pinto. Nagkakamali ka, Isa. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng itinayo ko. Tiningnan siya ni Isa, puno ng galit ang puso. Pinagtaksilan mo ang pamilya. Dahil lamang sa kasakiman, ipinagbenta mo ang lahat. Hindi ka mananalo, Victor. Inilabas ni Victor ang baril mula sa loob ng kanyang jacket at itinutok kay Isa. Kung gusto mo pang ipagpatuloy ang buhay mo, isuko mo na ang lahat. Walang makakatalo sa mga puwersang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isa ang panlalamig na gumapang sa kanyang katawan. Alam niyang wala nang makakapigil sa kanya. Kung hahayaan niyang mabuhay si Victor, papatayin nito ang lahat ng pag-asang kanyang itinayo. Walang pag-aalinlangan, mabilis na kumilos si Isa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang lumaban, at sa huli, napasuko niya at ng kanyang grupo si Victor at ang mga tauhan nito. Kabanata 29, pagbagsak ng maskara. Matapos mapabagsak si Victor at ang kanyang mga tauhan, sinimula ni Isa at ng kanyang grupo na sirain ang mga transaksyong pinansyal, kasabay ng pagpapadala ng lahat ng ebidensya sa mga internasyonal na awtoridad. Ang katotohanan tungkol sa pamilya de la Cruz, tungkol sa manipulasyon at mga ilegal na gawain na sinalihan ng kanyang pamilya, ay nabunyag na.
Hindi maiwasan ni Isa ang makaramdam ng pagkadismaya habang hinaharap ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Wala na siyang maramdamang pagmamalaki sa pangalang De La Cruz. Ang pamilyang iyon ay naging isang bante ng mga guho, tanging ang mga taong handang humarap sa katotohanan na lamang ang natira. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Isa. Matapos pabagsakin si Victor at ang pamilya De La Cruz, kailangan pa niyang harapin ang mga nasa likod nito, ang mga makapangyarihang puwersa na nais pa ring kontrolin ang lahat mula sa anino. Kabanata 30, Katotohanan at pagbabago sa tulong ng mga kasosyo sa ibang bansa, na ilantad ni Isa ang mga kriminal at sinimulan ang bagong paglalakbay upang muling itayo ang lipunang winasak ng pamilya De La Cruz. Hindi lamang niya nais na muling ayusin ang kanyang buhay kundi nais din niyang tulungan ang mga taong nasaktan dahil sa mga maling desisyon ng kanyang pamilya. Si Isa, bagaman hawak na ang lahat ng kapangyarihan, ay natanto na hindi lamang siya ang may pananagutan. Hindi niya maaaring hayaan ang mga may kapangyarihan na patuloy na manipulahin ang lipunang ito. Ang katarungan ay hindi kailanman tumitigil sa isang laban lamang. Ito ay isang paglalakbay. Tinahak ko ang kadiliman upang mahanap ang liwanag, at hindi ko kailanman hahayaang ito'y mamatay, sabi ni Isa habang nakatayo sa harap ng malaking damdinang, ang mga taong kasama niyang lumaban at tumindig para sa katarungan. Kabanata 31, Mga bagong hangin. Matapos malik ang mga dokumento at mabuwag ang mga organisasyong kriminal, nagsimulang makakita si Isa ng kaunting liwanag sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang kapayapaan ay hindi pa dumarating. Ang malaking organisasyong kriminal na nilabanan nila ni Rafael ay hindi lamang simpleng grupo ng mga manloloko. Ito ay isang pandaigdigang network na may malakas na impluwensya sa politika at ekonomiya. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Isa kasama ang kanyang team, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Rafael. Isa, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang organisasyong iyon, kumikilos pa rin sila. Mabilis silang nakabangon at naghahanap ng paraan para gumanti sa atin. Hindi sila kailanman nagpapatawad sa mga nagpabagsak sa kanila, sabi ni Rafael, bumaba ang tono ng kanyang boses. Nagkagatlabi si Isa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo pwedeng dumpensa lamang sa mga nakuha na natin. Kailangan nating umatake. Kailangan nating hukayin ng malalim ang kanilang sistema, wasakin ito ng tuluyan. Kung hindi, hindi sila titigil sa pag-atake. Kabanata 32, Pagpapalawak ng teritoryo. Alam ni Isa na ang laban na ito ay hindi lamang laban sa pamilya De La Cruz kundi isang mas malaking laban, laban sa isang sistemang tuwali na matagal nang umiiral sa ekonomiya at politika. Nagpasya siyang palawakin ang saklaw at makipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyong laban sa korupsyon, kasabay ng pagsisimulang bumuo ng isang malakas na alyansa upang labanan ang mga lihim na puwersa. Dumalo sina Isa at Rafael sa isang internasyonal na komperensya tungkol sa anti-korupsyon sa Maynila. Ito ang pagkakataon para sa kanya na lapitan ang mga taong may malaking impluwensya sa pandaigdigang komunidad, at ito ang unang hakbang sa plano laban sa internasyonal na organisasyong kriminal. Hindi tayo maaaring tumigil lamang dito. Kailangang magpatuloy ang laban. Ang sistemang ito ay kailangang ganap na mabago, pahayag ni Isa sa isang pulong. Nagsimulang mamulat ang mga internasyonal na leader sa panganib mula sa mga pandaigdigang organisasyong kriminal at naglunsad ng mga inisyatiba upang makipagtulungan kay Isa sa pagpuksa sa mga grupong ito na pansariling interes lamang ang iniisip. Kabanata 33, Bagong pagtataksil. Hindi inaasahan ni Isa na habang gumagawa siya ng mga hakbang pasulong sa laban na ito, mayroon palang isang taksil sa mismong malapit niyang bilog. Si Miguel, ang dati niyang kaibigan at mahalagang kaalyado, ay natuklasang may kaugnayan sa internasyonal na organisasyong kriminal na nilalabanan ni Isa. Nang matuklasan ito ni Isa, parang dinurog ang kanyang puso. Si Miguel, na tumulong sa kanya sa loob ng mahabang panahon, ngayon ay bahagi pala ng sistemang nais niyang wasakin. Hindi maintindihan ni Isa kung bakit ito ginawa ni Miguel. Hindi mo ba alam, Isa? Akala mo ba mababago mo ang lahat sa pamamagitan lamang ng mga simpleng desisyon? Sabi ni Miguel nang harapin si Isa. Matagal nang umiiral ang sistemang ito. At ikaw, Isa, hindi mo ito kayang baguhin ng mag-isa.
Sino sa atin ang bulag? Buong buhay ko, nabuhay ako sa kadiliman, at ayoko nang magpatuloy pa iyon. Hindi kita mapapatawad, sagot ni isa, namumula ang kanyang mga mata sa galit. Ngumisi lamang si Miguel. Kung gayon, magbabayad ka. Wala nang oras si isa para masaktan. Alam niyang kailangan niyang harapin ang lahat ng taksil ng walang pag-atres. Kabanata 34, ang walang tigil na laban matapos matuklasan ang pagtataksil ni Miguel, lalong naging determinado si isa na wasakin ang organisasyong kriminal at ang sistemang kanilang itinayo. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga internasyonal na puwersa ng pulisya, nakikipag-coordinate sa mga ahensyang nagtatanggol sa katarungan upang tamaan ang mga organisasyong may malaking impluwensya. Bagaman bawat hakbang ay puno ng panganib, hindi hinayaan ni isa na tumigil siya. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti para sa pamilya de la Cruz, kundi tungkol sa pagbabago ng sistemang puno ng katiwalian na tinulungang itayo ng kanyang pamilya. Sa isang pulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo, hindi itinago ni isa ang kanyang determinasyon, hindi ko hahayaang patuloy na kontrolin ng organisasyong ito ang lipunan. Kailangan natin ng tunay na pagbabago. Hindi lamang ang pagwasak sa pamilya de la Cruz, kundi pati ang pag-alis sa lahat ng lihim na ugnayan, lahat ng mga taong nagsasamantala sa kapangyarihan upang apihin ang mga tao. Kabanata 35, pagbuo ng bagong kinabukasan sa lahat ng suporta mula sa mga internasyonal na kasosyo at sa mga taong naniniwala sa kanyang laban, patuloy na isinulong ni isa ang mga inisyatiba ng reforma. Naglunsad siya ng isang internasyonal na organisasyon na naglalayong tulungan ang mga taong pinagsamantalahan ng mga organisasyong kriminal at mga pamilyang tycoon. Ang layunin niya ay hindi lamang wasakin ang mga imperyo ng kapangyarihan, kundi tulungan din ang mga naapektuhan ng kawalan ng katarungan. Hindi natin mababago ang mundo sa isang araw. Ngunit kung wala tayong gagawin, sino ang gagawa, sabi ni isa sa isang pakikipagpulong sa mga internasyonal na lider. Kabanata 36, ang mga natitirang panganib bagaman malakas na naatik ang mga kriminal, alam ni isa na mayroon pa ring ibang mga banta mula sa mga lihim na puwersa na hindi pa naalis. Ang kanyang laban ay hindi magtatapos hanggat ang mga taong ito ay hindi na ilalantad at nagbabayad para sa kanilang mga ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si isa. Nakabuo na siya ng isang pangkat ng mga taong may kaparehong pananaw, mga taong sasamahan siya sa laban para sa isang mas makatarungang mundo. Nakahanda na siya para sa mga mahihirap na hamon sa hinaharap, ngunit dala ang kanyang determinasyon at lakas, handa si isang harapin ang anuman. Kabanata 37, mga mapanganib na hakbang nakaupo si isa sa isang madilim na silid, nakatingin sa mapa ng estratehiya na binuo niya at ng kanyang grupo. Bawat hakbang niya ngayon ay kailangang maingat na kalkulahin dahil ang mga organisasyong kriminal at mga makapangyarihang puwersa ay walang tigil sa paghahanap ng paraan upang hadlangan siya. Bagaman nailantad na niya ang ilang tiwaling tao, hindi mapanatag si isa. Alam niyang marami pa ring nakatayo sa likod ng anino, mga taong maaaring maghanap ng paraan upang manipulahin siya at ang laban na kanyang sinimulan. Pumasok si Rafael sa silid na may seryosong mukha. Isa, kakatanggap ko lang ng mahalagang impormasyon. Hindi lamang si Antonio ang nasa likod ng mga organisasyong kriminal kundi may ugnayan din siya sa ilang matataas na opisyal sa gobyerno. Muli niyang itinatayo ang kanyang imperyo. Tiningnan ni isa si Rafael, hindi may tago ang pag-aalala. Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon din, magkakaroon siya ng pagkakataong baligtarin ang lahat ng ating ginawa. Kabanata 38, mga hindi inaasahang alyansa nagpasya si isa na humingi ng suporta mula sa mga tao sa labas ng lipunan na hindi niya kailanman naisip. Upang harapin si Antonio at ang mga organisasyong kriminal, kailangan niyang bumuo ng alyansa sa mga dating kalaban o mga organisasyong hindi niya inaasahan. Isa na rito si Isabel Chavez, isang batang negosyante na may malaking impluwensya sa mundo ng pananalapi, na dating may komplikadong relasyon sa pamilya de la Cruz. Sa isang lihim na pagpupulong, nakipagkita sina Isa at Rafael kay Isabel. Siya ang taong laging itinuturing ni Isa na kalaban, ngunit matapos marinig ang sitwasyon at makita ang parehong layunin, nagpa siya si Isabel na makipagtulungan.
Maaari nating ipagpatuloy ang paglaban kay Antonio at sa mga nasa gobyerno. Ngunit kung hindi tayo magkakaisa, ang tagumpay ay mananatiling pangarap lamang, sabi ni Isabel, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Isa, puno ng pagdududa ang mga mata ngunit may bahid din ng pag-asa. Talaga bang handa kang tulungan ako? Ngumiti si Isabel, pinutol ang pag-aalinlangan ni Isa. Kung mapapabagsak natin si Antonio at ang mga kriminal na ito, hindi ako magdadalawang isip. Kailangan nating kumilos agad. Kabanata 39, ang mapagpasyang pagsalakay sa tulong ni Isabel, sinimula ni Isa at ng kanyang grupo ang pag-oorganisa ng malaking pagsalakay sa mga transaksyong pinansyal na isinasagawa ni Antonio at ng kanyang mga kasabwat. Hindi lamang nila aatakehin ang mga organisasyong kriminal kundi pati ang mga tiwaling opisyal na tumulong kay Antonio at sa pamilya de la Cruz na mapanatili ang kapangyarihan. Umupo sina Isa, Rafael, at Isabel kasama ang mga strategist, tinutukoy ang mga kahinaan sa sistema ni Antonio. Lahat ay detalyadong naplano, mula sa pangangalap ng impormasyon hanggang sa pagsasapubliko ng mga ilegal na gawain ni Antonio. Ngayong gabi, ilalabas natin ang lahat sa liwanag, sabi ni Isa, wala nang takot sa kanyang boses, kundi puno ng determinasyon. Hindi tayo titigil hanggat hindi nagbabayad ang lahat ng mga taong ito. Kabanata 40, ang lihim na pagsalakay sa gabing iyon ng kapalaran, nagsagawa si Isa at ang kanyang grupo ng lihim na pagsalakay sa mga imbakan ng dokumento ng mga institusyong pinansyal na kontrolado ni Antonio. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at tumpak dahil kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring sumire sa buong plano. Nang pumasok si Isa sa silid na naglalaman ng mahahalagang dokumento, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Ito na ang tanging pagkakataon upang ilantad ang mga lihim tungkol sa pamilya de la Cruz at kay Antonio. Kung magkakamali siya, hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati ang mga kasamahan niya ang mga nganib. Gawin niyo na, utos ni Isa, at mabilis na kumilos ang kanyang grupo. Nang makakalap sila ng sapat na dokumento, hindi nag-atubili si Isa na magdesisyon agad. Sila ni Rafael ay direktang nakipag-ugnayan sa media, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon, mga nakatagong bank account, at ang lihim na ugnayan ni Antonio sa mga opisyal sa gobyerno. Nang maisapubliko ang mga impormasyong ito, isang alon ng galit ang umusbong sa komunidad. Parehong si Antonio at ang mga tiwaling opisyal ay nabunyag, at nagsimula na ang mga investigasyon. Kabanata 41, ang huling pagtutuos matapos maisapubliko ang impormasyon tungkol kay Antonio at sa mga organisasyong kriminal, hindi maiiwasan ni Isa ang huling paghaharap sa kanya. Bagaman bahagyang natalo, marami pa ring tapat na tauhan si Antonio at handa itong gumanti. Isang araw, habang nakatayo si Isa sa harap ng kanyang gusali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Antonio. Hindi kita patatahimikin, Isa. Sinira mo ang lahat. Oras na para magbayad ka. Hindi umatras si Isa. Hindi na ako takot sa iyo, Antonio. Pinagtaksilan mo ang pamilya at ang lipunang ito. Oras na para harapin mo ang katotohanan. Sa isang direktang paghaharap sa isang party na inorganisa ni Antonio, sa wakas ay nakaharap ni Isa si Antonio. Ito ang pagtutuos hindi lamang sa pagitan niya at ng pamilya de la Cruz, kundi sa pagitan ng isang lumang mundong puno ng katiwalian at isang bagong mundong nais itayo ni Isa. Hindi mo ako natalo, Antonio. Ilalantad kita, at ang katarungan ng mananaig, pahayag ni Isa sa harap ng maraming tao. Kabanata 42, huling pagtutuos nakatayo si Isa sa malaking silid ng gusali, ang lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Ngunit ngayon, bawat hakbang niya, bawat sulok ng lugar na ito ay nagpapaalala ng masasakit na alaala tungkol sa pamilya, tungkol sa mga laban na nagdaan. Ginawa niya ang lahat upang baguhin ang lipunan, ngunit ngayon, muli na naman niyang kailangang harapin ang kanyang pamilya. Hindi sumuko si Antonio. Matapos ang lahat ng ginawa ni Isa, sinusubukan pa rin niyang pabagsakin si Isa, ibalik ang kapangyarihan ng pamilya de la Cruz. Gamit ang mga lihim na koneksyon at mga kaalyado sa gobyerno, hindi madaling mapabagsak si Antonio. Ngunit alam ni Isa na ang laban na ito ay magtatapos ng minsanan at tuluyan.
Nang makatanggap siya ng abiso na nag-organisa si Antonio ng isang lihim na pulong kasama ang malalaking kasosyo sa pananalapi, nagpa siya si Isa na hindi hayaang patuloy na kontrolin ni Antonio ang lahat. Kailangan nating tapusin ito ngayon na, sabi niya kay Rafael. Tiningnan siya ni Rafael, puno ng pag-aalala ang mga mata. Isa, kung haharapin mo siya ulit, maaaring mawala sa atin ang lahat. Napakalakas ng mga puwersang nasa likod niya. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ni Isa, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Hindi ako pwedeng tumayo lang at panoorin ang lahat na gumuho. Kabanata 43, ang maskarang natatanggol naghahanda sina Isa. At ang kanyang grupo ng malaking pagsalakay sa lihim na pulong na inoorganisa ni Antonio. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon upang pabagsakin ang lahat ng nasa likod ng kadilimang ito. Bawat hakbang, palihim na pinasok ni Isa at ng kanyang grupo ang sistema ng seguridad ng pamilya de la Cruz, naghahanap ng paraan upang makakuha ng mahahalagang dokumento at impormasyon tungkol sa mga transaksyong pinansyal at mga relasyong muling itinatayo ni Antonio. Nang pumasok si Isa sa silid-pulungan, hindi niya inaasahan na ang matutuklasan niya ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Victor, ang kanyang kapatid, ay nakaupo kasama si Antonio, at pareho silang nakikipag-usap sa mga taong may malaking impluwensya sa lipunan. Ang mga taong ito ay hindi lamang nasa likod ng De La Cruz kundi kasama rin ang mga investor at mga opisyal ng gobyerno. Hindi makapaniwala si Isa sa kanyang nakikita. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng sakripisyong kanyang pinagdaanan, ngayon ay maaaring masira sa isang iglap kung hindi siya kikilos agad. Kabanata 44, ang revolusyon ni Isa hindi hahayaan ni Isa na patuloy siyang linlangin ng kanyang pamilya, kaya nagpasya siyang ilantad ang lahat agad-agad. Lumingon siya kay Rafael at sinabi, simula na ang pagkilos. Hindi lamang natin babawiin ang nawala, kundi kailangan din nating wasakin ang mga organisasyong ito ng tuluyan. Nagpasya si Isa na mag-organisa ng isang malaking press conference, kung saan malalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa pamilya de la Cruz, tungkol sa katiwalian sa gobyerno, at sa mga ilegal na transaksyong pinansyal na isinagawa ni Antonio at ng kanyang mga kaalyado. Hindi lamang niya nais na wasakin ang kanyang pamilya, nais ni Isang durugin ang buong sistemang tuwali na nilabanan niya sa loob ng maraming taon. Nang magsimula ang press conference, umakyat si Isa sa entablado, matalim at puno ng paninindigan ang kanyang mga mata. Ako ay anak ng pamilya de la Cruz, ngunit hindi ako pumanig sa mga tuwali at manlolokong ito. Oras na para malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa kanilang ginawa. Ang ginawa ng aking pamilya ay hindi isang buhay na nais kong magkaroon, at hindi ko sila hahayaang patuloy na kontrolin ang mundong ito. Nang ilabas ni Isa ang mga dokumento at video na nagtatala ng mga kaina-hinalang transaksyon, nagkagulo ang damdinang sa galit. Nagsimulang mag-imbestiga ang media at mga organisasyong anti-korupsyon, at maging ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi na makakatakas sa katotohanan. Kabanata 45, ang mga kailangang bayaran matapos Isa publiko ang lahat ng katotohanan, hinarap ni Isa at ng kanyang grupo ang mga natitira sa pamilya de la Cruz. Bagaman natalo sila sa labanang pinansyal, may kapangyarihan pa rin ang mga taong ito sa lipunan, at hindi sila madaling susuko. Alam ni Isa na kung hindi siya magpapatuloy sa pakikipaglaban, masisira ang lahat ng kanyang nakamit. Si Victor, nang mapagtantong hindi niya kayang labanan si Isa, sa wakas ay yumuko. Nanalo ka, Isa, ngunit tandaan mo, sa mundong ito, walang tunay na nananalo. Ang mga tulad natin ay laging nagbabayad. Tiningnan siya ni Isa, walang sinabi. Hindi ko kailangang manalo sa paraang tulad ng sayo. Nanalo ako sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Kabanata 46, bagong landas sa pagtatapos ng laban kontra sa pamilya de la Cruz at sa mga lihim na puwersa, sinimulan ni Isa na muling itayo ang kanyang buhay. Hindi lamang siya isang nagwagi sa laban kontra korupsyon kundi isa ring tagapaglikha ng pagbabago sa lipunan. Sinimulan niya ang isang malaking proyekto upang tulungan ang mga taong nasaktan dahil sa manipulasyon ng mga pamilyang tycoon at mga organisasyong kriminal. Nagbukas si Isa ng mga sentro ng suporta para sa mga biktima ng korupsyon at karahasan, tinutulungan silang mahanap ang katarungan at pagkakataong magsimula muli.
Hindi natin mababago ang mundo sa isang araw, ngunit kung bawat isa sa atin ay gagawa ng maliit na bagay, makakalikha tayo ng isang mas makatarungang kinabukasan, sabi ni isa sa isang mahalagang talumpati. Kabanata 47, Bagong hangin at mahihirap na hamon. Nagsimulang mapagtanto ni isa na, bagaman nawasak niya ang imperyo ng De La Cruz, hindi pa sapat ang kanyang nagawa. Ang pagbabago ay hindi lamang tumitigil sa pagtalo sa isang pamilyang tycoon o paglalantad sa mga organisasyong kriminal. Nagsimula niyang makita ang pagiging komplikado ng lipunang kanyang ginagalawan, kung saan ang kapangyarihan at pera ay patuloy pa ring kumokontrol sa lahat, gaano man siya magsikap. Matapos ilunsad ang mga proyektong panlipunan na tumutulong sa mga biktima ng korupsyon at organisasyong kriminal, nagpasya si isa na palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pagpasok sa politika. Ngunit nang magsimula siyang dumalo sa mga pulong pampolitika, isang bagong problema ang lumitaw. Sa isang pakikipagpulong sa mga pambansang lider, nilapitan si isa sa mga makapangyarihang politiko ng bansa. Si Senador Palacios ay isang taong may malaking boses sa politika, ngunit alam niyang hindi ito ang taong maaari niyang pagkatiwalaan. Ginang De La Cruz, narinig kong nakagawa ka ng napakalalaking bagay, ngunit huwag mong kalimutan, sa mundong ito, hindi lahat ay nais ng pagbabago, sabi ni G. Palacios, magalang ang tono ngunit puno ng pahiwatig. Tiningnan siya ni isa ng matalim. Wala akong pakialam sa madidilim na puwersa ng mga politikong tulad ninyo. Gusto kong tulungan ang mga naiwan, at gagawin ko iyon sa kabila ng sinumang hahadlang. Ngumiti si Palacios, hindi mo naiintindihan, isa. Mahirap na laro ang politika. At ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong tumaya sa katarungan. Kabanata 48, bigla ang paghihiganti ng akala ni isa ay maayos na ang lahat, lalong naging komplikado ang laban sa mga makapangyarihang puwersa. Sa isang mahalagang pulong kasama ang kanyang mga kaalyado, natuklasan ni isa na isa sa mga dati niyang pinagkakatiwalaan, si Rafael, ay nabili na ng dating kaaway. Rafael, anong ginagawa mo? Tanong ni isa nang matuklasan niyang nakikipagtulungan ito sa isa sa mga nasa likod ng internasyonal na organisasyong kriminal na kanyang winasak. Tumalikod si Rafael, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni isa. Isa, wala akong ibang pagpipilian. Lumapit sa akin ang mga taong ito at nangakong tutulungan ako kapag kailangan ko. Nangako silang poprotektahan ako. Parang nasampal sa mukha si isa. Ikaw ang tumayo sa tabi ko, lumaban kasama ko. Paano mo ako nagawang pagtaksilan ng ganito? Bamantong hininga si Rafael, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Hindi kita pinagtaksilan. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi tulad ng iniisip mo ang mundong ito. Naramdaman ni isa ang pagtataksil na ito na parang isang nakamamatay na suntok. Lahat ng taong dati niyang pinagkakatiwalaan ngayon ay nasa gitna ng mga kainahinalang ugnayan. Ngunit hindi niya maaaring hayaang mabaygo ang sarili. Alam ni isa na kung nais niyang baguhin ang mundo, kailangan niyang harapin ang mga taksil at ang pinakamalalaking hamon. Kabanata 49, Bagong banta mula sa kadiliman. Matapos agad matuklasan ang pagtataksil ni Rafael, nagpasya si isa na hindi ito hahadlang sa kanya. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang mga itinayo. Ngunit ang susunod na banta ay nagmula sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Isang malaking internasyonal na organisasyong kriminal ang tahimik na naghahanap ng paraan upang maibalik ang kapangyarihan, na may layuning bawiin ang nawala sa kanila matapos pabagsakin ni isa at ng kanyang grupo ang pamilya De La Cruz. Nagsimula silang pumasok sa mga bagong merkado ng pananalapi at muling itinatag ang mga ugnayan sa gobyerno. Nagpasya si isa at ang kanyang grupo na kailangang kumilos ng mabilis. Hindi nila maaaring hayaan ang mga taong ito na patuloy na manggulo, at nagpasya si isa na gamitin ang lahat ng yaman na mayroon siya upang labanan sila. Kabanata 50, huling pagpapasya nang tumayo si isa sa harap ng pintuan ng isang gusali kung saan nagaganap ang mga ilegal na transaksyon, wala na siyang kahit kay-titing na pag-aatubili. Ito na ang huling pagkakataon upang tapusin ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang makatakas, bulong ni isa sa sarili, nagniningning ang kanyang mga mata.
Pumasok siya sa gusali, kasama ang kanyang pangkat, handang magsagawa ng isang walang awang pagsalakay. Lahat ng lihim ay mabubunyag, at ang mga kriminal ay magbabayad. Sa sandaling ito, natanto ni Isa na manalo man siya o matalo, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Naging bahagi na siya ng laban na ito, at kahit anong hamon pa ang harapin, hindi siya susuko. Kabanata 51, Bagong buhay. Naging matagumpay ang pagsalakay sa internasyonal na organisasyong kriminal. Sa tulong ng mga kasosyo sa ibang bansa, ganap na napabagsak ni Isa at ng kanyang grupo ang organisasyong ito. Lahat ng mga nasa likod nito ay nahuli at nailantad. Nakamit ang katarungan, at napatunayan ni Isa na hindi lamang niya natalo ang pamilya de la Cruz kundi pati ang lahat ng lihim na puwersang nagmamanipula sa lipunan. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Isa. Nagsimula siyang lumikha ng isang internasyonal na organisasyon upang tulungan ang mga taong nalinlang, pinagsamantalahan, at nasaktan ng mga sistemang tawoli. Nais niyang baguhin hindi lamang ang lipunan ng Pilipinas kundi palawakin ito sa buong mundo. Hindi natin mababago ang lahat sa isang araw lamang, ngunit kung bawat isa sa atin ay gagawa ng maliit na bagay, makakalikha tayo ng isang mas makatarungang mundo, sabi ni Isa sa isang mahalagang talumpati. Hindi pa tapos ang kwento ni Isa. Bagaman maraming kaaway na siyang natalo, alam niyang ang buhay na ito ay hindi kailanman magiging madali. Ngunit naiintindihan din niya na, kung hindi siya magpapatuloy sa pakikipaglaban, ang lahat ng kanyang nilikha ay magiging isang pira-pirasong pangarap lamang. Kabanata 52, Mga patibong sa kadiliman. Matapos talunin ng internasyonal na organisasyong kriminal at pabagsakin ang pamilya de la Cruz, hindi pa rin mapalagay si Isa sa kanyang tagumpay. Bagaman nagtagumpay siya sa paglaban sa mga lihim na puwersa, ang mga makapangyarihan ay hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan upang gumanti at sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Isang umaga, nakatanggap si Isa ng kagyat na tawag mula kay Rafael. Isa, nagbago ang sitwasyon. Mukhang hindi pa talaga sumusuko ang mga nasa likod ng organisasyon ng De La Cruz. Nagpaplano sila ng paghihiganti at ginagamit ang lahat ng paraan para pabagsakin ang mga nagawa mo. Nanatiling tahimik sandali si Isa, pakiramdam niya ay may isang maitim na anino ang bumabalot sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi sila titigil. Hindi tayo pwedeng dumpensa lamang sa mga nakuha na natin. Kailangan nating unahan sila sa pag-atake, Isa. Kung hindi, patuloy silang manggugulo at ibabalik ang lahat sa dati. Huminga ng malalim si Isa. Kung gayon, magsisimula tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo didepensa. Tatapusin natin ang lahat. Kabanata 53, Bagong pagsalakay. Dala ang determinasyong hindi tumigil, nagpasya si Isa na magsagawa ng isang malakas at estratehikong kampanya ng pag-atake sa mga taksil na nagkukubli pa rin sa kadiliman. Sinimulan nila ni Rafael na suriin ang mga kahinaan ng mga taong ito, mula sa mga lihim na ugnayan sa gobyerno hanggang sa mga internasyonal na institusyong pinansyal na kanilang pinapatakbo pa rin. Kailangan nating pasukin ang mga internasyonal na institusyong pinansyal na ginagamit nila para maglaunder ng pera at linisin ang mga ilegal na pamumuhunan, sabi ni Rafael, habang sila ay nakaupo kasama ang mga internasyonal na kaalyado upang magplano. Tumango si Isa. Kung gayon, pupuntahan natin ang ugat ng problema, wawasakin ang kanilang sistema ng pananalapi at hindi na sila pahihintulutang kumilos pa. Sa tulong ng mga eksperto sa teknolohiya, pinasok ni Isa at ng kanyang grupo ang malalaking database ng mga organisasyong ito at natagpuan ang mga nakatagong bank account at mga kaina-hinalang ugnayan. Hindi lamang sila nangolekta ng ebidensya kundi nagplano ring isa-publiko ang mga impormasyong ito upang ilantad ang lahat. Kabanata 54, Muling pagtataksil. Habang isinasagawa ni Isa at ng kanyang grupo ang kampanyang ito ng pag-atake, nakatanggap siya ng isa pang dagok. Si Isabel, ang kalyadong pinagkatiwalaan ni Isa sa buong paglalakbay ng pakikipaglaban, ay natuklasang may kaugnayan sa isa sa mga internasyonal na organisasyong kriminal na nilalabanan ni Isa. Dahil dito, naramdaman ni Isa na parang pinagtataksilan siya ng mismong mga taong malapit sa kanya. Hindi mo maaaring gawin iyan, Isabel, sabi ni Isa nang magkaharap sila sa isang pribadong silid,
kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Nanatiling nakatayo si Isabel, puno ng pagsisisi at pagod ang kanyang mga mata. Isa, wala akong pagpipilian. Tinakat nila ako, tinakat ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko kayang labanan sila ng mag-isa. Nakaramdam ng pagkadismaya si Isa. Kung gayon, nagtagumpay na siya, si Antonio. Nagawa niyang pagtaksilin tayong lahat sa isa't isa. Ngunit hindi ko patatawarin ang pagtataksil na ito.